Dear Dr. Love, paano ko ba sasabihin sa best friend ko ang isang advice na hindi ako magiging biased at hindi siya masasaktan? Ako po si Donna, 29 years old, mula sa Taytay, Rizal. Best friend ko po since high school si Badet, na kasing edad ko rin po. Nagkaroon ng boyfriend si Badet at nagkaanak sila, pero bago pa sila ikinasal, namatay sa sakit na liver cirrhosis ang tatay ng kanyang anak. Masayang-masaya ako nang nakatagpo ng bagong karelasyon si Badet, lalo na tanggap ng lalaki ang pagiging single mom ng aking best friend. Ikakasal na dapat sila last year, pero ikinasal din kasi ang kapatid ni Badet, kaya naurong ang kasal nila dahil naniniwala sila sa sukob. Dr. Love, naisip kong mabuti na lang at naurong ang kasal nila dahil dito nagsimulang makita ang tunay na kulay ng boyfriend ng aking best friend. Naging verbally abusive siya, mahilig manumbat at magbitaw ng mga masasakit na salita. Nagsimula na rin siyang maging physical or physically abusive sa best friend ko. At ang best friend ko naman, tahimik lang sa isang sulok na parang tinatanggap lang ang lahat. Dr. Love, paano ko kaya sasabihin sa kanya na hiwalayan na lang ang boyfriend niyang mapang-abuso bago pa sila matali sa isa't isa? Paano ko po kaya sasabihin sa kanya nang hindi ako maging biased at hindi siya masasaktan? Umaasa, Donna. Balikan natin ang liham kasaysayan na padala ni Donna. Meron siyang kaibigan na 29 years old. Kasing edad niya, ang kaibigan niyang ito, tawagin natin sa pangalang Badet. Nagkaanak doon sa kanyang unang boyfriend bago sila ikinasal, natsugi na yung kanyang boyfriend dahil nga sa liver cirrhosis. Pero nakarecover naman siya at nakamit ng isang bagong mamahalin at nakaschedule na sana yung kasal nila. Kaya lang, yung kapatid nitong si Badet, ikinasal nung taon na yon, ayaw nilang magkasabay ng kasal sa isang taon. Sukob daw yun, masama daw, pamahiin yun. Kaya hindi sila nagpakasal. Ngayon, nakikita na ang masamang ugali nung kanyang kinakasama. Alam nyo, ito ang disadvantage kasi. Bakit kasi pumapayag yung ibang mga magulang, hindi naman kasal? Bakit magli-live-in ang mga anak? Lalo na babae ang anak ninyo. Ano? Bakit? Anong dahilan? Bakit pumapayag kayong makipag-live-in ang anak ninyo nang walang sakramento ng kasal? Libre sex. Tapos yung anak nyo, kunyari asawa, gagawing tagalinis ng bahay, bubuntisin, tagalaba, tagaluto, lahat taga. Di ba? Pagkatapos hindi binigay yung pangalan ng lalaki, hindi pinakasalan. Bakit? Kasi pumayag ang magulang. Pa-live-in na lang. Ngayon, sabi nga ni Donna, may mga nakikita na mga red flag. Ang pinag-uusapan namin kanina ni Attorney Lorna Capunan, itong pagiging battered wife syndrome. Yung pananakit sa asawa ay isang malaking krimen sa ngayon sa kanya. Ipinagbabawal yan. Physical abuse, psychological, emotional abuse, financial, yan, mga ganyan. Pag ang asawa o ang boyfriend, halimbawa, o ang asawa ay hindi nagsuporta doon sa kanyang anak, pwedeng sampahan ng kaso.
Now, eto na mga red flags. Verbally abusive, mahilig manumbat, mahilig magbitaw ng masasakit na salita, at nagiging physical or physically abusive na sa kanyang best friend. Yung kanyang best friend, tinatanggap ang lahat. Tahimik lang siya. Bakit mo pababayaan na bugbugin ka ng isang lalaking hindi naman ibinigay ang karangalan sa iyo para matawag kang asawa? Bakit mo ipapayagan ng isang lalaki na lait-laitin ang pagkatao mo sa kanyang panunumbat? Kambing siya. Lalait-laitin ka kung kailan niya gustong makipagtalik sa iyo sa gabi, libre, kahit natutulog ka, pwede. Pagising niya sa umaga, aahinan mo pa siya ng almusal, igagawa mo ng kape, ikaw pa maglilinis ng bahay, ikaw maglalaban ng damit niya, ikaw magluluto ng kakainin niya. Ano? Pagkatapos sasaktan ka niya, physically, emotionally, psychologically, ano yan? Ay wala nang kasing tangang babae kung hindi yung kaibigan mong si Badet pag hindi siya kumilos. Wala na ba siyang makikitang ibang lalaki? Hindi nag-iisa yan lalaking yan sa mundo. At hindi yan lang ang magpapaikot ng buhay niya. Sa inyong pakikipagrelasyon, tingnan ninyo ang mga red flags na yan. At pag nakita nyo yan, kahit boyfriend mo pa lang, yung kinokontrol ka, dinidesisyonan niya kung anong kulay ng nail polish ang gagamitin mo. Siya magdidesisyon kung hanggang saan kahaba ang damit mo, kung below the knee or above the knee. Siya magdidesisyon kung anong kulay ang isusuot mo. Siya magdidesisyon kung kailan ka magbabra o hindi. Ay, yung mga ganyan, abusive yan, controlling, at walang dapat na babaeng kasama yan sa buhay niya. Kambing na yan. Now, sa katanungan mo, Donna, may mga pagkakataon na kung tunay kang kaibigan, sasabihin mo sa kaibigan mo kung anong pinagdadaanan niya na hindi niya nakikita sapagkat siya'y nabubulag. Minsan, dapat nakakatikim ng batok ang isang tao para magising. Dapat nauuntog ang ulo para magising sa katotohanan at makita kung gaano katanga na ang buhay niya. You know, if you listen to my program, ang programa ko po, minsan talaga makakatikim ka ng hindi magandang salita. Kasi, itanong nyo man sa tatay nyo at magkonsulta man kayo sa lolo nyo, pag ganyan ang sitwasyon, abay kinakailangan talagang batukan itong si Badet para malaman niya na wala siyang utang na loob dito sa lalaking nakikipag-sex sa kanya nang hindi naman siya pinakasalan para siya maging physical at physically abusive. Mapagbitaw ng masasakit na salita, mahilig manumbat. Anong isusumbat mo, kambing ka? Kung ako ang tatay nitong si Badet, matagal ka nang lumabas ng bahay, una ulo mo, maniwala ka. At bukod doon, Donna, maaaring ikaw ang magsampa ng kaso laban dito sa lalaking ito na boyfriend niya, kung kalivin niya, kung siya ay sinasaktan, verbally, emotionally, psychologically abusive, miski ikaw, pwede mo siyang sampahan ng kaso at magpa-prosper ang kaso sang-ayon yan sa abogado. Sana'y matauhan ang iyong kaibigan at sana'y makita niya na may panahon pa para isaayos ang kanyang buhay. As always, Dr. Love.